nakaraang linggo, napakaganda po ng mga nangyayari sa amin. At alam po natin na minsan may mga nangyayari, nagaganap sa ating buhay na akala natin hindi maganda. Ngayon, akala natin, sabihin ng iba, minamalas naman ako, kaya parang lagi na lang masamang balita. Pero ang hindi natin alam, sa likod ng mga hindi kanais-nais na nangyayari, may nangyayari para sa atin, para sa kabutihan natin. Ngayon po, ito pong nakaraang linggo din, nakakuha ko ng message sa ating ginagamit sa Facebook. At ito po ay isang mensahe na galing sa isang kapatid ng isang kababata ko. Hindi ko naman siya ka-close pero nagtaka lang ako, out of the blue, minessage niya ako. Ang sabi niya, ito yung message niya sa akin, Kuya, paano ba ang mag-aral ng Biblia? Napakagandang tanong, ano? Paano ba mag-aral ng Biblia? Kasi sabi nung pastor namin, mag-start daw ako sa Book of John, sa aklat ni Juan. Dahil daw, yun daw yung basic. Sabi ko ganyan. Sabi ko, maganda yan. Sabi ko, ini-encourage kita na pagpatuloy mo yan, maganda yung nabigyan ka ng Panginoon ng pagnanais na ikay mag-aral. Ngayon, sabi niya gano'n, pero paano ko sisimulan? Ayan ang tanong niya. Kasi sa ating mga nananampalataya, babasahin natin yun at aalamin natin pagdadasal natin ganyan. Kasi sabi ko, we read the Word, but we have to pray for the Word. Pagdadasal natin yung na ang Diyos ang mangusap sa atin. Ngayon, sabi ko sa kanya, sabi niya gano'n, sabi niya, question number 2, sabi niya gano'n sa akin. Question number 2, bakit kailangan kabisahin? Yan. Napaka-curious ng mga tanong niya kasi sabi ko, nung nag-aaral ako, nagsimula ako, hindi ko mga tinatanong to eh. Pero sa kanya, meron siyang hunger. Meron siyang hunger for the Word. Sabi ko ganyan, kung isa siya dun sa mga gustong busugin ng Panginoon ng salita niya, marami pang mga magtatanong. Mga iba na hindi pa nakakakilala o may katanungan pero nahihiyang magtanong dahil sabihin nila, naku, baka sabihin nila, Kristiyano na ako, hindi na nila ako tawagan. O, di ba? So maraming mga ganyan, marami sa pagkakataon ngayon na nagtatanong at nagiging curious, ano ba itong dinadala ng mga Kristiyano? Ba't sila nabubuhay ng masaya sa Panginoon? Ngayon sabi ko, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay napakahalaga dahil ito ay naghahayag ng katangian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, nagbibigay ng patnubay para sa buhay. Kung ano man nangyayari sa mga buhay natin, iyan ang nagbibigay ng dahilan, ng ibig sabihin, ng kahulugan. Hindi siya yung basta binasa mo lang, tapos na yun, hindi siya pocketbook. Siya yung magbibigay sa atin ng comfort pagka tayo ay sumamaloob, pagka tayo ay walang direksyon, naguguluhan tayo sa buhay, siya yung nagbibigay sa atin ng gabay, at yung tumutulong sa atin na lumago sa pananampalataya at kaalaman. Ito ay gumaganap na isang roadmap. Kung tawagin natin roadmap, mapa para sa pamumuhay ng isang kasiyasiyang buhay Kristiyano na nag-aalok ng karunungan at paghihikayat, encouragement. Ngayon, ang tagatupad ng salita ay hindi tumutukoy sa mga taong hindi lamang nakikinig o natututo ng salita ng Diyos o hindi aktibong sumusunod at nagsasabuhay sa kanilang buhay. Yung concept na to, binibigyan din sa James 1:22-25. Hindi lang tayo nagbasa. Kung saan sinasabi dito, inihambing ni Apostol Santiago ang mga listeners niya na gumawa. Ano pa itinatampok na ang tunay na pananampalataya ay pinapakita sa pamamagitan ng pagkilos. Hindi basta binasa, kundi gawin. Yun ang kailangan natin gawin. We read the Word and be obedient to the Word. Yun ang ating paksa. Ngayon, ilalarawan dito ang kahalagahan ng dalawang bagay nito sa ating buhay Kristiyano. Pag-aaralan natin ang salita ng Diyos at pagsunod dito sa chapter 13. Yan. Sa chapter 13 ng 1 Samuel, napaka interesting niya kasi
malaman natin ano ba yung binibigay sa ating aral no 1 Samuel 13. Ngayon, magbigay muna tayo ng konting kwento. Kung maalala nyo, sa bagong tipan, si Jesus ay nagbigay ng isang kwento sa Ebanghelyo ni Lucas. Luke 18:10-14. Kung kayo ay nagno-notes, Luke 18:10-14, ito ay tungkol sa dalawang lalaki na pumunta sa templo. Pumunta daw sila doon para magdasal. Isipin natin na isa kayo, sa karamihan sa mga Hudyo na nakikinig kay Jesus. Tapos, yung dalawang lalaki pumunta sa templo upang manalangin. Yung dalawang lalaki na yun, isang Pariseo at isang tax collector. So, kaagad, kung ikaw ay nasa karamihan bilang isang Hudyo, nang marinig mo, Pariseo. Ang isip natin, holy. Diba? Mabuting tao yan. Yun ang una, i-judge agad natin. Okay. Ngayon, kapag narinig mo ang maniningil ng buwis, yung tax collector, tax season na sa Tuesday, nagsisimula yan. So, kung hindi pa kayo mag-file na kayo. Kapag narinig mo ang tax collector, maisip mo, masamang tao. Diba? Ganun agad, diba? Mag-judge ka agad, diba? Ito, Pariseo, napaka-relihiyoso, mataas ang antas sa mahigpit na espiritualidad. Yan ang tingin natin. Kasi nag-aral yan. Kumbaga sa ngayon, nag-theology class yan. Yan. Tax collector, sabi nila, ito yung mga katangian. Madaya, nagnanakaw ng pera, nangingikil ng tao. Yan ang mga katangian ng tax collector. Hindi sabi. Walang may gusto sa maniningil ng buwis. Walang may gusto niyan. Kasi isip mo, 35% na wala na agad sa atin. Ngayon, pagkatapos, sinabi ni Jesus kung ano talaga ang totoong nangyari behind the scenes. Ng tao ito na relihiyoso at hindi gaano relihiyoso, ang tunay na katangian ng bawat isa, hindi kung ano yung naiisip natin. Ito kasi, ang Pariseo sa Lucas 18:11, sinabing, basahin ko sa inyo, ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Ito yung pagkakasulat nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Pinasabi niya. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng 10 sa lahat ng aking kinikita. Yabang, no? Yan. Sinabi ni Jesus na ang Pariseo ay nananalangin ng ganito sa kanyang sarili. He is praying to himself. Gusto lang niyang marinig ang kanyang sarili na nagdadasal. Hindi talaga yung nagdadasal sa Diyos. Parang gusto lang niyang marinig ang sarili niya at bigyan ang sarili niya ng alin? Ng papuri. Siguro papuri singer siya. Yan. At pagkatapos, sinabi ni Jesus, ang maniningil ng buwis, ayaw niyang iangat ang kanyang mga mata sa langit. Nahihiya. Nakayuko ang ulo niya at pinalo niya ang kanyang dibdib at sinabi niya, Panginoon, maawa ka sa akin, isa akong makasalanan. Sinabi ni Jesus, ang taong iyon, ang mangingikil, ang sinabi umanong madaya, ang uuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi yung Pariseo. Ang Pariseo ay may maskara. Nakikita sa panlabas na anyo na ginampanan ng Pariseo ang papel bilang Pariseo. Ngayon nahihiya ako, nung bata pa ako, naka-abito pa ako, pagka ganitong mahal na araw, daladala ko yung krus tapos sa posisyon kami. Pero ang isip ko ay maglaro at kunin ko yung text ng kapitbahay ko. Masama ang isip ko. Alam ng Diyos ang puso. Alam ng Diyos ang puso. Alam ng Diyos kung sino ang tama at ang mali. Ang maniningil ng buwis, iniisip ng lahat sa labas ay ang masamang tao. Ngunit si Jesus, muli alam ang kanyang puso. Sabi sa kwentong to, ang taong iyon dahil sa kanyang buong pusong pagsisisi, umuwing matuwid sa Diyos. Mayroon tayong katulad na kwento dyan. Kwento ng isang lalaki na inaakala ng karamihan na siya ay isang magaling mamuno. Siya ay isang mabuting tao, siya ang pinili ng Diyos. At siya ang ating hari, si Haring Saul. Nakay Saul pa rin tayo. Siya ay isang mabuting tao daw, at nung nagsimula ng mabuti, nagsimula na mapagkumbaba. Very humble.
Ngunit habang lumilipas ang panahon, natatanggal ang maskara. At sinimulan nating makita ang tunay na kulay ni Saul, ang unang hari ng Israel. Nalaman natin na siya ay talagang hindi maayos ang pag-uugali. Lalabas at lalabas ang kanyang totoong kulay. Siyempre, ganyan naman palagi, di ba? Iniisip mo, maayos ang taong to. I-assume natin, maayos ang taong to. Kahanga-hanga ang ugali, pero paglipas ng ilang panahon, makikita natin. Meron ding comparison yan kapag nagkaroon ka ng relasyon at nakasal ka. Pagka nasa isang bubong na kayo, di ba? Kasi pag nasa isang bubong na kayo, ang linis niya pag nagde-date pa lang kayo, pag nasa bahay, kasama mo sa bahay, ang dumi pa lang naman ng taong to. Di ba? Lumalabas ang totoong kulay. Di ba? Sa kwentong ito, si Maya tawa na tawa. Sa kwentong ito, sa mga susunod na kabanata, ang haring Saul na akala mo, kilala mo, na talagang nagsimula ng maayos, ay naging isang kakilakilabot na tao. At makikita natin ito kahit dito sa kabanatang ito. Pero konting background muna tayo. Kasi ito ngayon, si Samuel papalabas na. Hindi na siya yung bida. Kumbaga, sideline na lang siya. Ito ang kanyang huling talumpati na ibinigay niya sa chapter 12. Si Kuya Alex na nagsabi nun. Ito ang kanyang talumpati ng pagre-retiro. Ayan, mag-retire na siya. Hindi na siya ang mangunguna sa mga Israelita. Ipinapasa na niya ang pamumuno sa bansa sa hari na hiningi ng mga Israelita. Nais ng mga tao ng isang hari, pinarsonal ito ni Samuel, akala nila tinatanggihan siya. Ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, hindi ikaw tinatanggihan, ako ang tinatanggihan nila. Ayaw nila na igagayad ko sila. Ngunit sige, hayaan mo silang magkaroon ng kanilang hari. Pinayagan ng Panginoon. At ito nga ay si Haring Saul. Si Haring Saul naman, nang siya ang unang ipakilala sa mga tao, hindi man lang siya matagpuan. Nung una siyang tinalaga bilang hari, nagtatago siya sa mga gamit. Huwag ako. Ayoko. Ganyan sabi niya. Nagtatago siya doon. Sa 1 Samuel 10:22, sinabi yun. Kaya nasimulan na siya ay mapagkumbaba. Humble. Ngunit sa kabanatang to, siya ay naging mapagmataas. Kaya tinipon ni Samuel ang mga tao, mayroon siyang banal na pagpupulong para sa kongregasyon. Silang lahat ay nagtitipon sa Gilgal. At siya ay nagbigay ng talumpati. At bago natin simulan ng kabanata, kwento ko muna yung desperation ng isang nawalan ng trabaho. Isang lalaki, naghahanap ng trabaho at napansin niyang may opening sa isang local zoo. Nagtanong siya tungkol sa trabaho at natuklasan niya yung zoo, merong hindi pangkaraniwang posisyon dun sa zoo. Namatay ang kanilang alagang gorilla. At hanggang sa makakuha sila ng bago, kailangan nila ang isang taong bibihis ng costume ng gorilla at kumilos na parang gorilla sa loob ng ilang araw. Yun lang naman ang trabaho. Dapat lang siya umupo, kumain at matulog. Ang kanyang pagkakakilanlan ay secret. Di nalalaman ng tao kung sino ka. Basta mag-costume ka, babayaran ka. Salamat sa isang napakahusay na gorilla suit, walang sino man ang makakahalata. Nag-alok ang zoo ng magandang sweldo para sa trabahong to, kaya't nagpa siya ang lalaki na, sige, kukunin ko yung trabaho. Hindi ako mahihiya. Kasi hindi naman nila ako makikilala, di ba? Sinubukan niyang isuot ang costume. At nakita nila na mukha talaga siyang gorilla. Yan. Dinala siya sa kulungan. Pumwesto siya sa likod ng mga hawla at nagkunwaling natutulog. Eto ngayon, na-bored siya. Wala akong ginagawa eh. Maya-maya, naglakad-lakad siya ng konti, nag-ingay-ingay, tumalon-talon. Habang siya'y gumagalaw, yung mga tao nagpapalakpakan. Natutuwa sa kanya. Ngayon, tumalon pa uli siya at nagtalon. Nagpalakpakan ng mga tao. Na-excite siya ngayon. Kaya tumalon at tumalon pa siya ulit. Sinubukan niya umakyat sa puno. Eto na, nagdami na yung mga tao. Na-excite siya ng husto. Kumuha siya ng isang baging. Nagbaging pa siya, umindayog mula sa isang puno hanggang sa kabilang puno. Nagdamihan ng mga tao dahil nakikita may ginagawa siyang nakaka-excite sa mga tao. Pataas, ng pataas, at ng pataas hanggang sa nabali ang baging ng puno. Umindayog siya at lumabas ng hawla.
dumaong sa hawla ng alin? Ng leon. Nagpanik siya. May isang malaking leon na wala pang 6 na lipa sa kanya. Kaya't ang lalaking naka-gorilla suit ay nagsimulang tumalon-talon at sumigaw ng tulong. Saklolohan niyo ako. Hindi ako gorilla at naka-costume na ako. Ang leon tumingin sa kanya. At sa mahinang tono sinabi, huwag kang maingay, pareho tayo masisisante. Malapit na masisante si Saul. Sa mababasa natin, makikita natin kung paano sinabi ni Samuel na tinanggihan na siya ng Panginoon. Makikita natin ito sa chapter 15. Sisante na siya. Kasabihin ni Samuel na itinakwil na siya ng Panginoon at ang kaharian mula sa kanya. Nawawala na yan. Simulan natin ang ating chapter. Verse 1. Si Saul ay may 40 taong gulang nang siya'y magsimulang maghari at siya'y nagharing 2 taon sa Israel. At pumili si Saul para sa kanya ng 3,000 lalaki sa Israel na ang 2,000 ay kasama ni Saul sa Mikmas at sa bundok ng Bethel at ang 1,000 ay kasama ni Jonathan sa gaba ng Benjamin. Yung gaba ng Benjamin, Gibeah of Benjamin yan sa Ingles. At ang labis ng bayan ay sinugo niya bawat isa sa kanyang tolda. Nga, tigil muna tayo dyan sa sa verse 2. Ang Mikmas ay isang maliit na bayan, 7 milya sa hilaga ng Jerusalem. Hilaga, north ng Jerusalem. Ito ay isang bayan na Palestinian. Ito ay isang Arabong bayan. Ito ang Mikmas. Sa ngayon, kung si-search niya, Mukmash ang pangalan niya. Mukmash. Ang modernong pagbigkas. Mukmas ay nasa West Bank. Ito ay isang kampo nung panahong iyon kung saan naroon ang mga Filisteo. Matatanda natin na sa mga nakaraang kabanata may nagbanta sa kanila. Naalala ko si Pastor Jun ang nagsabi nito. Isang Amonito na hari, si Nahash na Amonita, at si Hari Saul na hindi pa naging hari noon ay nakapagtipon ng isang hukbo. Ang lahat ng mga lipi ng Israel ay nagtipon at nagkampo at nagbigay ng mga lalaki upang lumaban-laban sa Habes Gilead na itinayo ng mga Amonita. Dito yung 300,000 hukbo. Si Saul ay nakakuha ng 300,000 sundalo, dito nakakuha siya ng 3,000. Kinailangan ni Saul ng hukbo, kaya nagkaroon siya ng mga tao mula sa region na yon. At mayroong 3,000. Siya mismo, nag-assign siya ng 2,000. Doon sa anak niya, kay Jonathan, 1,000. Kinuha niya yung 2,000. Ngayon, malamang ang mga age nitong mga to, wala pang 20 years old, mga 20 years old. Yun yung age ni Jonathan noong mga panahong yon. So, bata pa. Pero, kapwa si Saul at ang kanyang anak, sa murang gulang, naging commander na noong mga hukbo na yon. Verse 3. Sinaktan ni Jonathan ang pulutong ng mga Filisteo na nasa Geba at nabalitaan ng mga Filisteo. At hinipa ni Saul ang pakakak sa buong lupain na sinasabing marinig ng mga Hebreo. Pakakak, trumpet. Yan. Medyo hindi ko alam nung una yung pakakak. So, trumpet yon. Ngayon, nagsisimula na natin makita kung anong uri ng character na meron si Haring Saul. Ang tanong dito, sino yung nakipaglaban? Si Jonathan. Si Jonathan yung anak niya. Hindi si Saul, kundi ang kanyang anak na si Jonathan. Ang kanyang anak, si Jonathan, ay merong hukbong, 1,000, di ba? 2,000 nila kay Saul. Nagkaroon siya ng pagkakataon. Kasi nabalitaan ni Haring Saul na nagtagumpay yung kanyang anak. 1,000 yun, di ba? Pero katapos niyan, kinuha niya yung trumpet. Hindi pa niya ito. Ang tawag pala nun sa panahon yun, shofar. Yun yung sungay yun, ng ram. Kinuha niya yung shofar at hinipan niya. Pagka ikaw ang nag-ihip ng trumpet, ikaw yung nanalo. Yan. Ang kanyang anak ang gumagawa ng trabaho. Siya ang nagpahayag ng pagkapanalo. Sa Ingles, may nagsasabing, he blows his own horn. Yun. Hindi maganda. At narinig, verse 4 tayo. At narinig nga ng buong Israel na sabihin na sinaktan ni Saul ang pulutong ng mga Filisteo.
Hindi siya. Hindi siya. Yung anak niya ang nanalo. Hindi si Saul ang sumakit, ang nagbigay ng sakit dun sa mga pulutong na yon. Pero ang umiikot na balita o ang alingaw sa Israel na si Saul ang sumalakay. Kaya siya bida. Sabi dito, ang Israel naman ay naging kasuklam-suklam sa mga Filisteo at ang bayan ay nagpipisa na sumunod kay Saul sa Gilgal. Ngayon, ay makikita na ng malinaw ang karakter na ito ni Saul. Kasi sa simula pa lang, nung pinapakilala siya bilang hari, nagtatago siya sa mga gamit. Kasi medyo mahiyain daw siya, shy type. Baka sabihin natin, humble siya. Parang sinasabi niya, sino naman ako para kuhanin niyo? Diba? Ang kailangan lang natin gawin ay maghintay ng isang kabanata. 1 chapter lang. Dati, sino ako? Ngayon, 1 chapter after, sinabi niya, eto na ako. Di ba? Eto ako, di ba? Pero noon, dati, sino ako? Di ba? He takes the credit. Ito ay military, sabi niya, military plagiarism ang tawag doon. Hindi siya ang lumaban sa labanan. Hindi siya ang nagtagumpay sa labanan. Ginawa niya ang ginawa ng kanyang anak, kine-claim niya ang tagumpay. Ngayon sa chapter 15, sinasabi nito na pumunta si Saul sa Carmel at nagtayo siya ng monumento para sa kanyang sarili. Malalaman natin yan. Sino ganun kataas yung tingin niya sa sarili niya. Makikita natin na mataas ang tingin ni Haring Saul sa kanyang sarili. Verse 5. At ang mga Filisteo ay nagpupulong upang lumaban sa Israel, 30,000 karo at 6,000 mga ngabayo, at ang bayan na gaya ng buhangin na nasa baybayin ng dagat sa karamihan, at sila'y umahon at humantong sa Mikmas sa dakong silanganan ng Bet-Aven. Sa madaling salita, verse 5, iyon ang emotional na epekto. Pag nakakakita ka ng ganong kadami at parang buhangin, parang nakikita mo na yung emotion mo na parang, wow, ang dami nito. Paano natin ito lalabanan? Kasi napakarami. Napakarami ng hukbo ng Philistines. So hindi parang sa kanya imposible ito. Yan. Verse 6. Nang makita ng mga lalaki ng Israel na sila'y nasa kagipitan, sapagkat ang bayan ay napipighati, ang bayan nga ay nagkubli sa mga yungib at sa mga tinikan at sa mga bato at sa mga katibayan at sa mga hukay. Napakahusay nung kanyang hukbo. Kasi tingnan nyo, nakita lang nila yung karamihan, nagtago. Matatapang daw, pero nagtatago, nagkanya-kanyang takbo. Yung sinasabi dito, di ba? Yun. Nagkubli sa mga yungid, sa mga tinikan. Verse 7. Ang iba nga sa mga Hebreo ay tumawid sa Jordan na patungo sa lupain ng Gad. Yan nung nag-alisa na. At ng Galad, ngunit si Saul ay nasa Gilgal siya at ang buong bayan ay sumunod sa kanya na nanginginig. Kaya't mayroong ang hukbo itong si Haring Saul, pero wala namang kasanayan, walang saysay. Malalaman natin kung bakit takot na takot sila, may mga kakulungan sila. Meron silang deficiencies. Wala silang kasanayan sa pakikipaglaban at sa tuntunin ng pakikipaglaban. Hindi naman talaga sila soldiers eh. I-discuss natin mamaya yan. Ngayon, verse 8. At siya'y naghintay ng 7 araw, ayon sa takdang panahon na tinakda ni Samuel. Ngunit si Samuel ay hindi naparoon sa Gilgal at ang bayan ay nangangalat sa kanya. Sinabi ng propetang si Samuel kay Haring Saul, magkita tayo sa Gilgal. Yun yung instruction. Magkakaroon tayo ng get together. Bago ka umalis, hintayin mo ako. Hanggang makarating ako doon, kaya maghintay siya ng 7 araw gaya na sinabi ng propetang si Samuel. Pero nangyari, nainip siya. Verse 9. At sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin, at ang handog tungkol sa kapayapaan, at ang kanyang inihandog, ang handog na susunugin. Verse 10, at nangyari na pagkatapos niyang maihandog ang handog na susunugin, narito si Samuel ay dumating, at lumabas Saul na sinulubong siya upang bumati sa kanya. May problema dito. Si Saul ay isang hari. Si Saul ay hindi isang pari. Si Saul ay mula sa isang tribo, ang tribo ni Benjamin. Ang pagka-sacerdote o pagkapare ni Aaron ay mula sa tribo ni Levi.
mayroon lamang isang tribo na itinalaga ng Diyos o inassign ng Diyos na maaaring mga siwa ng mga offerings na to. Yun yung mga Levita. Ngayon, si Haring Saul, Benjaminite siya. Hindi siya kasama dun sa tribo na yon. Yon. Ito ang katangiang tinatag ng Diyos para sa katungkulan, para sa paghandog ng susunugin o sa mga burnt offerings. Ngunit ngayon, iniisip ng hari, sinabi niya, well, hari naman ako, kaya kong gawin ito. Kaya kong gawin kung ano ang gusto ko. At pinakialaman niya ang katungkulan ng pare ang mag-ari ng sakripisyo tulad ng gagawin ng isang pare. Ngayon si Samuel, sa ikapitong araw, sinabi niyang makakarating ako doon sa loob ng 7 araw. At dumating lamang siya pagkatapos na gawin na ni Saul yung pagsusunog o yung sacrifice, yung burnt offering o yung peace offering na yun. So nakialam siya. Pakialamero. 1 Samuel 13, 10-13. Verse 10 muna tayo. Verse 11 pala. At sinabi ni Samuel, ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita na ang bayan ay nangangalat sa akin. At hindi ka dumarating sa mga takdang araw, nagpalusot pa. At ang mga Filisteo ay nagpupulong sa Mikmas. Kaya aking sinabi, ngayon lulusungin ako ng mga Filisteo sa Gilgal, at hindi ko pa may pamamanhik ang kagalingan sa Panginoon. Ako'y nagpumilit nga at hinihandog ko ang handog na susunugin. Parang sinasabi niya, emergency na to. Kinailangan ko ng kumilos. Bago kami lumusog, kailangan ko ng sunugin yung offerings na to para manalo kami. Yun ang kanyang paniniwala. Nagbigay si Saul ng 3 dahilan. Una, sabi niya, paparating na raw ang kalaban. Pangalawa, pupunta na ang mga tao ko, aalis na sila. Kailangan ko nang gawin to. At pangatlo, hindi ka nagpakita eh. Ang totoo, nainip lang siya. Sabi niya, kailangan ko nang gawin to, pero nainip lang siya eh. Ang ano pa nga niyan, napilitan ako dito. Ngayon, siya ba ay Levita? Hindi. Hindi siya Levite. Siya ay isang Benjaminita. Hindi siya isang pare, isa siyang hari. Ngayon, sa buhay natin ngayon, madalas, at sa tingin ko, nakita na natin ito sa ating gobyerno, na pinanghihimasukan ang palakad o alituntunin ng pagsamba. Pinapasunod nila sa kanilang mga policy ang mga panambahan ng mga Kristiyano o alinmang relihiyon, gumagawa ng mga regulasyon na nagsasabing ito ay isang emergency. Kailangan yung sumunod sa amin. At kailangan sumunod sa kanilang mga panukala. Ngayon, hindi po pwede ang ganitong sistema kay Samuel. Si Samuel straight yan eh. Sinaway siya at sinabing, sino ka ba? Sino ka? Ito ay naitatag. Ang Diyos ang nagtatag nito. Ikaw ang hari, ngunit hindi ka yung pari na dapat dyan. Wala kang karapatang sabihin sa amin, sabihin sa akin ang propeta ng Diyos kung ano ang gagawin o paano ito gagawin. Dahil mas alam ko to eh. Ito yung inassign sa amin, sa lipi namin, hindi sa lipi ng Benjaminita. Verse 13. At sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan. Ayan. Hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos na iniutos niya sa iyo, sapagkat itinatag sana ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Merong mga pwedeng mangyari. Pero mamaya babasahin natin mamaya. May mga pwedeng mangyari sana kung siya ay sumunod. Verse 14. Ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian, ang Panginoon ay humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. Hindi lang ito ang pagkakataong makakagawa ang isang hari ng ganito. Hindi ito yung one and only time. Meron pang nangyari kung nag-notes kayo, sa 2 Chronicles chapter 26, simula sa verse 16, mababasa ang tungkol sa isang hari na isang mabuting hari sa karamihan. Ang simula ng kanyang buhay ay okay, kahanga-hanga yon. Ang pangalan niya ay si Hari Uzzias. Si Hari Uzzias, nanungkulan siya na mahigit 50 years sa Israel at sa Judah. Ngunit sabi dito, kung meron kayong, kung dala niyo yung Bible niyo, kung meron kayong mga app,
Sabi sa verse 16, ngunit nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas, na anupat siya'y gumawa ng kapahamakan at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos. At naging sanhi ng kanyang sariling pagbagsak o downfall. Tuloy ko yun sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan, sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. Pinangunahan din niya. Sabi sa verse 17, at si Azarias na saserdote ay pumasok pagkatapos niya at kasama niya ay 80 saserdote ng Panginoon na mga matapang na lalaki. At kanilang hinadlangan si Uzias na hari at nagsipagsabi sa kanya, hindi nauukol sa iyo, Uzias, na magsunog ng kamangyan sa Panginoon, kundi sa mga saserdote na mga anak ni Aaron, na mga itinalaga na magsunog ng kamangyan. Lumabas ka sa sanktuaryo sapagkat ikaw ay sumalangsang. Yun na, kumbaga, hindi siya sumunod. Pinaalis siya. Sabi, hindi magiging karangalan sa iyo sa ganang Panginoong Diyos. Sa verse 19, sinabi rin, na magkagayo si Uzias ay nag-init, nagalit siya, at siya'y may suuban sa kanyang kamay upang magsunog ng kamangyan. Gagawin pa rin niya. At habang siya'y nag-iinit sa saserdote, ang ketong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng saserdote sa bahay ng Panginoon sa siping ng dambana ng kamangyan. Habang ginagawa niya yun, ayaw na siyang pagawin, ginagawa pa rin niya, may lumabas na ketong sa kanyang noo. At si Azarias na punong saserdote at ang lahat ng mga saserdote nagsitingin sa kanya. At sabi niya, narito siya'y may ketong sa kanyang noo at kanilang tinulak siya na madalian mula roon. Tinulak siya palabas. Oo, siya na may nagmadaling lumabas sapagkat sinaktan siya ng Panginoon. At si Uzias, sa verse 21 ito, na hari ay nagkaketong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. At tumira siya sa bahay na bukod dahil sa mga ketong. Inihiwalay talaga siya, sapagkat siya'y nahiwalay sa bahay ng Panginoon. Dahil tulad niya ni Uzias, si Haring Samuel, inagaw niya ang autoridad na itinatag ng Diyos. Yun yung naging parusa sa kanya. Kasi nangyayari, nagpapalusot pa siya na kailangan ng gawin ito dahil sa sarili niyang kapakanan. Malinaw na siya ay sumuway sa utos ng Diyos. Yan. Verse 14, tuloy natin. Ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang kanyang kaharian. Yung sinabi dun sa unang bahagi ng verse 14. Ito yung sinasabi ko kanina. Interesting kasi sinabi niya, alam mo, Saul, magkakaroon ka sana ng dynasty. Okay sana. Ang ganda yung simula eh. Hindi lamang ikaw, kundi ang iyong pamilya. Kaya ng Diyos na itatag ang iyong kaharian magpakailanman. Kaya niyang gawin yun kasi kung titignan niyo, si Jonathan, yung anak niya, magaling eh. Mabuting tao si Jonathan. Ang totoo niyan, di ba best friend siya ni David? Yan. Okay, so, dahil best friend siya ni David, kung sakasakali, gumawa tayo ng alternative sa Bible. Kung nangyari yun, si Jonathan ang magiging hari, mag-give siya kay David para mangyari kung ano yung kaloob ng Diyos. Okay? Ngayon, siya ay isang maayos na tao, isang makadiyos na tao, isang mabuting kaibigan ni David. Ngayon, ngunit dahil sa pagsuway ni Haring Saul, siya ay pinalalayas na. Pinapatalsik na siya. Ito na. Eventually, masisisante na siya. Pumipili ang Diyos ng isang taong nakaayon sa kanyang puso. Sa Ingles ito, mas maganda sa Ingles men or women after God's heart. Yan. O kaya maaari itong mga hulugan na si David na siya rin binabanggit dito. A man who chases after the heart of God. He loves the Lord. Diba? Nagmamahal sa Panginoon at gustong paglingkuran siya. Chasing after God's heart. Sana yun yung ating laging motto sa isip natin. We chase after God's heart. Yan. Verse 15. At bumangon si Samuel at umahon siya mula sa Gilgal hanggang sa gaba ng Benjamin at binilang ni Saul ang bayan na nakaharap sa kanya na may 600 lalaki. Meron tayong konting arithmetic dito. Kasi nagsimula sila sa giyera na yon, may 3,000 soldiers. Binilang niya
600 na lang ang kaharap niya. Kaya 2,400 sa 3,000 na yun, nag-awol. Ang dami, no? Nagtago sa mga kuweba yung iba naman tumuwid sa Jordan River, natakot sa mga Pilisteo. Dahil nga, ang totoo, wala naman talaga silang karanasan sa pakikipaglaban. Verse 16. At si Saul at si Jonathan na kanyang anak at ang bayan na nakaharap sa kanila ay tumigil sa Geba ng Benjamin, ngunit ang mga Pilisteo ay humantong sa Mikmas. Verse 17. At ang mga mananamsam ay lumabas na 30 pulutong sa kampamento ng mga Pilisteo. Ang isang pulutong ay lumiko sa daan na patungo sa Opra, hindi si Oprah Winfrey yun, na patungo sa lupain ng Sual. At ang isang pulutong ay lumiko sa daan na patungo sa Beth-horon. At ang isang pulutong ay lumiko sa daan ng hangganan na humaharap sa napalusong sa libis ng Sebuim sa Dakong Ilang. Binabanggit ko lang yung mga kung ano yung ginagawa nila habang papunta tayo dun sa huling parte ng ating discussion. Sa verse 19, wala ngang panday na masumpungan sa buong lupain ng Israel sapagkat sinasabi ng mga Filisteo, baka ang mga Hebreo ay igawan lang ng mga tabak o mga sibat. Sandali muna. May kipaglaban ka. Binanggit dito, wala silang tabak. Kasi ang mga Pilisteo, hindi lamang may malalaking hukbo. Mayroon silang mga bakal na karwahe, may mga espada sila. At namumunaw pala sila ang mga bagay nito. At hindi nila pinapayagan ang mga armas sa Israel. Ibig bang sabihin nito, walang armas ang mga Israelita? Sa puntong ito, ang Israel ay isang pamayanang agricultural. Nagtatanim sila. Sila ay mga farmers, karamihan. Sila ay mga shepherds sa mga hayop. Ang hukbo nila ay may mga kagamitan sa bukid. Yun lang ang ginagamit nilang panglaban. Sabi dito, verse 20, ngunit nilusong ng lahat ng mga taga-Israel ang mga Filisteo upang ihasa ng bawat lalaki ang kanyang pang-aararo at ang kanyang asarol at ang kanyang palakol at ang kanyang piko. Pagkatapos mong mag-gardening, kuhanin mo na yun, makikipaglabang ka. Ganun mangyayari. Ihasa muna yung palakol mo. Gayon mayroon silang pangkikil sa mga piko at sa mga asarol at sa mga kalaykay at sa mga palakol at upang ipanghasa sa mga panundot. Yung panundot na yun sa mga baka para maglakad. Yun. Sa gayoy nangyari na sa araw ng pagbabaka, ay wala kahit tabak o sibat mang masumpungan sa kamay ng sinuman sa bayan na kasama ni Saul at ni Jonathan, kundi si Saul at si Jonathan na kanyang anak ang kinasumpungan lamang. Ibig sabihin nito, dalawa lang ang espada. Ang may-ari nun, yung hari at yung anak niya. Ngayon, hindi natin alam kung paano sila nagkaroon nun. Basta nagkaroon sila, yun lang ang meron. Verse 23. At ang pulutong ng mga Filisteo ay lumabas na napatungo sa daanan ng Mikmas. Kaya ang Israel, wala silang armas para ipagtanggol ang kanilang sarili maliban sa kagamitan sa bukid. Sa lahat ng mga gera, ito lang yung parang feeling ko one-sided eh. Isipin nyo, ito, ang laki nung hukbo nila, tapos kompleto sila sa gamit. Meron sila itong 3,000, tapos nawala na yung 2,400, 600 na lang, wala pa silang armas. Pero may ba ako ng salita, pero alam naman natin na ang Diyos, kahit anong konti natin, kahit na limitado tayo sa ating armas, tayo ay pagtatanggol ng Diyos. Amen? Yan. Sa aklat ng mga hukom, nabanggit din wala silang sibat o kalasag nang masurpresa sila ng mga kaaway. May hindi mga handa sa labanan. Sabi dito, sa 40,000 araw na lumaban, mayroon bang nagdala ng sibat at kalasag man lang? Walang nagdala. At dyan sa pangyayaring yan, wala silang sandata. Walang sandata. Medyo, ito magtataka kayo kasi dyan na natatapos ang 13 kabanata ng aklat ng unang Samuel. Walang sandata ang Israelita.
ang laging tanong, ano na? Ang pariralang mas makapangyarihan ang panulat kaysa sa espada ay unang ginamit ni Edward Lytton sa kanyang 1839 na dula, Ang Conspiracy. Mas makapangyarihan ang panulat kaysa sa espada. Napaka-importante ng mga salita, lalo na sa makapangyarihang paggamit ito. Words matters. Pero, gawin natin sa ating Pampinoy na bokabularya. Sa history ng Pilipinas, mayroong nagsimula ng revolusyon laban sa mga Kastila noong 1800s. Ito ay ang bayani na nagngangalang Jose Rizal. Yan. Siya ay manunulat at sa mga aklat niya nagkaroon ng inspirasyon ang mga revolusyonaryo. Kahit hindi siya aktibong kasangkot sa pagpaplano ng gera o ng revolusyon, sa huli ay naprubahan niya ang mga layunin nito. Nakalaunan ay nagresulta sa kalayaan ng Pilipinas. Instrumental siya dun sa kalayaan ng Pilipinas. Mahalaga ang mga salita, lalo na salita ng Diyos. Sinabi sa Ephesians 6:17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Inglesin natin, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo. Sabi daw, mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, mga kasukasuan at utak na humahatol sa mga kaisipan at mga saloobin ng puso. Sabi sa Isaiah 55:11, papasalamat ako sa Diyos dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap yung isang kaibigan ko. Last ko siyang kausap, it was like 10 years ago. Pinagbubuntis pa lang niya yung anak niya, ng asawa niya yung anak niya, 10 years ago, 11 years old na yung anak niya. That's the last time na kausap ko siya. At kausap ko siya 2 nights ago, nag-uusap kami tungkol sa Word of God. Christian siya. At siya nagbanggit sa akin ito, yung habang nagkukwento kami, sabi niya, Kuya Job, alam mo, Isaiah 55:11 sinasabi mo eh. And then, sinama ko siya dito habang nagno-notes ako. Sa Isaiah 55:11, sabi ni Yahweh, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Ayaw ng kaaway ng Israel na magkaroon ng mga espada o mga sandata ang Israel. Ang mga kaaway ng Israel ay hindi nagnanais na mahasa ang mga sandata ng Israel o matutong maghasa ng anumang sandata. Nais ng kaaway natin na ilayo tayo sa sandata. Ang sandata ng Espiritu. Ang sandata ng Espiritu yung salita ng Diyos. Sword of the Spirit. Ayaw ni Taning na magkaroon tayo ng sandata. Ayaw ni Taning na patalasin mo ang iyong sandata, ang mag-aral ng salita ng Diyos, mag-Bible study, maging tapat upang malaban ito kung ano ang mga prinsipyo ng Diyos, tumalas ang kaisipan para sa ikalalago ng espiritual na buhay. Nais ng kaaway na ilayo tayo sa sandatang to. Yung word ng Spirit. The sword of the Spirit. Kung ilayo ka sa pinakambisang sandata, yung salita ng Diyos, gusto ni Taning ilayo tayo dyan. At huwag natin kakalimutan na yung salita ng Diyos, walang katuturan. Sinabi dito, tutuparin ito ang aking mga balak, gagawin ito ang aking nais. Sabi niya, hindi ibabalik sa akin ng walang katuturan. Merong katuturan. Pag ginagawa natin ito ng merong taos-pusong pasasalamat sa Diyos at ibabahagi natin ito. May katuturan. Hinihikayat ko kayong gamitin ang tabak ng Espiritu sa inyong pang-araw-araw na buhay. Tandaan na ang salita ng Diyos ang tunay na katotohanan at maaari tayong manindigan sa kanyang mga pangako.
Sa ating panig ng Diyos, hindi tayo mapipigilan ng anumang humahadlang para sa tayo ay maglingkod sa Diyos para sa ating kapatiran Kristiyano. Ito lang ang pinangahawakan natin. Maraming aalis, maraming mawawala sa landas. Paghawak natin ang salita ng Diyos, anuman hindi man tayo dumami, pero alam natin ang Diyos ang magpaparami. Dahil hindi kaya ng lakas ng tao ang lakas ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na dahil po sa inyong lakas, kami po ay pinapalakas niyo, binibigyan niyo kami ng lakas loob para ipahayag ang inyong salita. Hindi po namin kayang ipagpatuloy ang ministeryo kundi sa lakas niyo. Kayo lang po ang magbibigay sa amin ng lakas, ng pagtulak. Kayo po ang magbibigay sa amin ng pananaw na kayo po ang magagabay sa amin hanggang sa makita namin kayo. Kayo po ang magbibigay sa amin ng liwanag. Kung kami po ay nagkakaroon ng sakit, kung kami po ay nagkakaroon ng sakit sa karamdaman, yung aming mga puso ay nahasaktan, kung may nagawa yung ibang mga tao sa amin, o kung kami po ay nabibigyan ng masamang kahulugan, kayo po magbibigay sa amin ng comfort. Kayo po, ang salita nyo ay napakalaga dahil kayo po ang magtuturo sa amin para makilala namin kayo. Kayo po, yung inyong po salita magbibigay sa amin ng kahulugan kung ano po itong buhay na to. At yung salita ang magpupuno sa amin para po pagdating namin sa inyong kaharian ay may saya sa aming mga puso. Pagpatuloy niyo po, Panginoon, ang ministeryong ito, kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.